Noong isang linggo, mga 4-5 araw na nakakaraan, ay natalo ang Pilipinas sa boto na 142-49 at hindi nila nakuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council at ang nanalo, ang Kyrgyzstan. Ano ang implikasyon nito sa ating international diplomacy at sa katatayuan ng Pilipinas sa pangdaigdigang pamumulitika? Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. At sa boto nga na 142 versus 49, natalo po ang Pilipinas na bigo na kunin ang isang non-permanent seat sa United Nations para sa termino na mag-uumpisa sana sa 2027 para sa term na 2 taon. At matatandaan na bago nagkaroon ng ganitong botohan ay nag-donate pa ang Pilipinas ng $10 milyong sa World Health Organization at sasabihin nila wala itong kaugnayan sa ating posisyon doon sa laban sa non-permanent seat sa United Nations Security Council. But of course, we know otherwise. Ano ba? Bakit tayo kahit na hirap ang Pilipinas, nagdo-donate pa tayo ng $10 milyong sa World Health Organization? This is part of our charming the United Nations at yung mga kaalyadong mga bansa dito para bumoto para sa atin. At meron nga inilaan ang Pilipinas ng 20 milyong piso mahigit bilang campaign fund para pabanguhin ang ating pangalan para makuha nga natin itong non-permanent seat na ito. Pero ang tumalo sa atin, Kyrgyzstan, mayroon lamang population about 7.3 million. Mas maliit na bansa sa atin in terms of economy, population, and history or political history. Kasi po dati lamang itong bahagi ng USSR na nag-break up sometime in 1990s. Ano? Now, ang implikasyon po nito para sa atin, I think, is very clear. This is a global political rebuke, an international rebuke of the Philippines, na mas pipiliin nila ang isang bansa na kagaya ng Kyrgyzstan kesa sa Pilipinas, na mas matagal ng bahagi ng United Nations. Bakit gagawin niyan ng mga bansa na kaanib sa United Nations? Sapagkat hindi sila naniniwala sa Pilipinas. Yan ang simpleng sagot. Sa tingin ba ninyo, hindi nila alam ang level ng korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa? Ang ating pag-disrespect sa ating konstitusyon at sa ating mga batas? Sa palagay ninyo, hindi dumadating sa kanila ang mga balita na ang ating presidente ay involved sa droga, sa mga sex videos, sa usapin ng flood control, at kung ano-ano pang mga illegal na gawain, kagaya nga ng pagkakasampa ng reklamo sa kasalukuyan sa United Nations Human Rights Commission sa United Nations laban sa ating Pangulo dahil doon sa ginawa nila kay Rodrigo Duterte. At alam naman natin sa international community, napakataas ng respeto ng mga tao, lalo ng mga pinuno sa ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Malayong-malayo yan sa kung paano nila tratuhin ang ating kasalukuyang pinuno. At sa tingin ko, lahat ng iyan ay nagkaroon ng epekto sa kanilang pagboto. But what is important to consider here in the Philippines is that we are not just, our president, this administration is not only losing ground in the domestic front. Dito po sa domestic front, he has an approval rating of -15 already. At dito, pagdating sa botohan sa United Nations, halos 100 countries did not vote for us. Kumbaga sa basketball ito, 49 versus 142, tawag po dito, rout, tambak talaga. At parang first quarter pa lang, talo ka na. So I don't know kung bakit yung ating Secretary of Foreign Affairs ay mukhang disappointed. They should have known that the other countries are gonna vote for them. Kasi alam mo na yan, sa pag-ikot-ikot pa lang nila, may ugong na yan. Pero unless siguro, wala silang kinamalayan, wala silang kaalam-alam sa international diplomacy, and they didn't know that the buzz o yung usapin sa international community is that they are not gonna vote for the Philippines. And now that the vote is out, it is very clear. The domestic front is
voting against the president. The international front is voting against the Philippines. This has both political and economic implications. Ibig sabihin nito, kasi pati sa international front, walang tiwala sa atin ng ating mga karatig na bansa. At aasahan mo na pati ang mga investors ay wala rin kaparehong pagtitiwala sa atin. That's how it is, and that's how it goes. Sa domestic front, ito, yung negative 15 rating niya, lalong talagang malinaw na indikasyon na wala na ang tiwala ng taong bayan sa kanya. That's why this government is really hell-bent in doing everything it can to prevent any opposition sa pagtakbo sa 2028. Yeah, that's why they're gonna do everything, and they're doing it now, para mapigilan ang pagtakbo ni Sara Duterte sa presidency in 2028. But I think sa ganitong sistema ng kaguluhan, especially with what is happening in the Senate, na sila rin ang may dala, lalong lumalabo ang pananaw at ang tiwala sa atin ng mga foreign investors. At asahan ninyo sa mga darating pa na mga buwan o mga linggo, the dollar is gonna take a hit, the local economy is going to take a hit, international investment is going to take a hit, tourism is gonna take a hit. Lahat yan ay tatamaan na muli ng dahil sa mga sitwasyon na to. At yan ang implikasyon ng nangyari na ito na botohan sa United Nations Security Council. Pero tayong lahat, bagamat ganito ang nangyayari sa ating bansa, remain steadfast. Manatili po kayo sa inyong pananampalataya, sa inyong panalangin, na matatapos din po ang lahat ng bangungot na ito. This nightmare will end soon. At sa gabay po ng ating Panginoon ay magkakaroon ng katugunan lahat ng ating mga panalangin. Magtatapos din lahat ang kahibangan na ito na nangyayari sa ating bansa. Pero tayong lahat ng mga mananampalataya, kayong lahat ng mga iskumbro, magpatuloy lamang po kayo sa inyong mga ginagawa. Patuloy kayong magmasid, patuloy kayong makialam, at patuloy kayong magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.